Pag-usapan natin ngayon ang isa sa pinakamahalagang financial assistance na posibleng matanggap mo at age 65 or older kung ikaw ay magre-retiro dito sa Canada. Sa mga nakaraang videos natin, nalaman nyo na kung paano gumagana ang CPP, OAS at ngayon naman ay malalaman nyo ano ba itong Guaranteed Income Supplement. At pag-uusapan din natin na bahagya dito yung tinatawag nilang allowance. Welcome back to my channel. My name is Sheila and I'm on a mission to spread financial literacy para sa ating mga kababayan dito sa Canada. Make sure to watch this video till the end para malaman mo kung paano ba gumagana itong GIS dahil kung ikaw ay eligible at hindi mo kinukuha ito, then you're leaving thousands of dollars of tax-free income source on the table. Ang Guaranteed Income Supplement ay ang karagdagang tulong pinansyal na binibigay ng gobyerno sa mga tumatanggap ng Old Age Security Benefit na nasa low income sa taong 65 years of age and older. Unlike CPP and OAS na parehas taxable income sa retirement, ang GIS naman ay isang tax-free social assistance benefit. Now, sino ba ang mga qualified na makatanggap nitong GIS na ito? Unang-una ay dapat eligible ka at tumatanggap ka ng Old Age Security Pension. Pangalawa, dahil eligible ka na sa OAS, meaning na meet mo na yung age requirement na dapat at least 65 years of age ka. And dahil tumatanggap ka na rin ng OAS, meaning na meet mo na rin yung residency requirement na dapat at least 10 years kang nakatira physically as a legal resident dito sa Canada. And itong GIS is only for people na nandito sa Canada nakatira. So kung maiisipan mong magretiro sa Pilipinas at nakakakuha ka na ng GIS, titigil itong benefit na ito 6 months after mong umalis sa Canada. Tandaan mo that you cannot get the GIS if you're out of Canada for longer than 6 months. Hindi siya kagaya ng OAS na if you meet the residency requirements na at least 20 years, pwede mo siyang makuha sa Pilipinas. Pwede mo makuha yung OAS benefit mo sa Pilipinas. GIS is strictly for people living in Canada. Otherwise, titigil nga siya 6 months after mong umalis dito. So, importante na i-report mo sa Service Canada kung aalis ka ng matagal dito sa Canada para maiwasan mo yung overpayments and potential penalties. Ngayon, kung balak mo naman na Philippines-Canada ka every single year, yung tipong pabalik-balik na I know ginagawa ng iba, then pwede kang pa rin mag-qualify sa GIS as long as hindi ka lalagpas sa 6 months na wala ka dito sa Canada. But of course, always check that with Service Canada and do your own diligence kasi may possibility pa rin na magbago yung rules ng CRA. And isipin mo din if that decision will make sense financially sa'yo if that's the kind of setup you wanna do in retirement. Now, moving on, dahil nga ang GIS ay tulong pinansyal mula sa gobyerno para sa mga low income, meron din itong income requirement. Dapat pasok ang last year's net taxable income mo or ang net income nyong mag-asawa or partner sa threshold na tinatawag. Uulitin ko, ang net income is yung income mo after mabawas lahat ng taxes and other deductions sa income mo. So look at this table. Ang sabi dito, kung ikaw ay walang asawa, meaning you're single, widowed, or divorced, dapat ang annual net income mo in the previous year ay mas mababa sa $22,056 para mag-qualify ka sa GIS. Now, kung may asawa ka or common law partner na tumatanggap ng OAS pension, dapat yung net income nyong dalawa last year ay mas mababa sa $29,136 para mag-qualify kayo ng GIS. Kung ang asawa or partner mo naman ay hindi pa tumatanggap ng OAS pension, dapat ang net income nyo in the previous year ay mas mababa sa $52,848 for you to qualify for GIS. Dito naman kung ang asawa o partner mo naman ay nakakatanggap ng allowance na pag-uusapan din natin maya-maya, dapat ang net income nyo in the previous year ay less than $40,800 to qualify for GIS. At ito ang mga list na mga kailangan mong i-declare as income sa Service Canada. So makikita nyo dito na dapat i-declare nyo yung CPP or QPP benefits nyo, other pension incomes such as private pensions, superannuation, and foreign pension incomes, RRSP withdrawals or LIRA withdrawals, employment insurance benefits, workers' compensation benefits,
interest and other investment incomes including foreign dividends, taxable capital gains and dividends, net income from any rental properties, net employment or self-employment income, and other income from sources such as alimony and first home savings account withdrawals if you withdraw it for something else other than buying your first home. At ito naman ang mga income na hindi makakaapekto sa GIS eligibility mo. Basahin nyo na lang yan, pero importante na hindi kasama ang OAS benefit mo, ang allowance, or ang CPP Survivor Pension and Children's Benefit from CPP, pati na rin ang GST credits. Ngayon pag-usapan natin, ano ba itong allowance na tinatawag? Itong allowance ay isa pang tulong pinansyal para sa mga taong nasa edad na 60 to 64 years old na may partner o asawa na 65 years old pataas na nakakatanggap na ng OAS pension. It's heavily dependent on your partner. If your partner meet the eligibility criteria, and you meet the age requirement na 60 to 64 years of age ka and other requirements, then posibleng pwede kang makatanggap nitong tinatawag na allowance. Ano ba ang mga qualifications para makatanggap ka nitong allowance? So you would qualify if your age is between, sabi ko nga, 60 to 64 years of age. Kasi once na mag-65 ka na, titigil na yung allowance kasi pwede ka nang makareceive ng OAS at possibly GIS at age 65. Kaya may allowance from 60 to 64 kasi ang ibig sabihin, wala ka pa doon sa edad para ma-meet mo yung age requirement ng OAS na age 65 nga. Ginawa ito ng gobyerno para matulungan yung mga nasa edad na 60 to 64 na taong gulang na wala pang OAS benefit, wala pa silang financial support, pero kailangan na kailangan nila ng financial support. If you're in this age range and kung yung partner mo ay pasok sa requirements, maaari kang makakuha ng allowance and you have to apply to get this benefit. Isa pang requirement ay dapat Canadian citizen ka or legal na residente ka dito sa Canada. Dapat din tumira ka dito sa Canada ng hindi bababa sa 10 taon mula noong age 18 ka. Dapat rin na ang combined income nyong mag-asawa o mag-partner ay mas mababa sa income limit na nakaset sa maximum annual income threshold para sa allowance. So sa table na ito, makikita mo yung allowance na pwede mong matanggap o ng asawa mo from April to June 2025 kung ang pinagsamang net income nyo last year ay less than 40,800. Kung pasok ang income mo, then makakatanggap ka ng up to 1,381.90 of allowance payment every month. Pero hindi siya consistent for the whole year kasi tinitignan o nire-review ang allowance na ito ng CRA quarterly so tuwing January, April, July at October para masiguradong nagre-reflect yung benefit amount sa pagtaas ng cost of living. So itong pinapakita ko sa inyo ay from April to June 2025 lang. Pwedeng mag-iba yung numbers na yan sa July kapag tumaas ang cost of living. Now, just like CPP Survivor Pension, meron ding tinatawag na allowance for the survivor. Pero bago natin pag-usapan yan, reviewin lang natin mabilis yung sa CPP. Ang CPP ay may CPP Survivor Pension na tinatawag na pwede mong makuha kung ang asawa or common law partner mo ay namatay na and naghulog siya sa kanyang CPP for at least 10 years or 1/3 of the calendar years in their contributory period for a minimum of 3 years. Itong contributory period na tinatawag ay parang kabuuang bilang ng mga taon na pwede sanang naghulog ang asawa mo sa CPP mula noong nagsimula siyang magtrabaho dito sa Canada, and usually that's around 18 years old hanggang sa namatay siya o nagretiro, alinman ang nauna. So bigyan natin ng halimbawa para mas klaro kasi may nakita ako sa comments na hindi siya nag-qualify sa CPP Survivor Benefit. So ano ba itong 1/3 of the calendar years in their contributory period na tinatawag? Sabihin natin yung asawa mo ay nag-18 years old noong 2005 at namatay siya noong 2020. Ang ibig sabihin, mula 2005 hanggang 2020, may 15 years na sana pwede siyang naghulog sa CPP. At ito ang tinatawag na contributory period. Ang rule ng CRA ay dapat may hulog siya ng at least 1/3 ng contributory period. And sinasabi nga na dapat minimum of 3 years yung contributory period na yan. So medyo confusing, no? Yung 3 years pati yung 1/3. So bibigyan ko kayo ng halimbawa para mas maintindihan nyo. So sa halimbawa na ito,
15 years ang contributory period ng asawa mo. If you calculate 1/3 ng 15 years, the answer would be 5 years. So kung 5 taon naghulog sa CPP ang asawa mo in this example, then pasok yon sa requirement at magka-qualify ka ng CPP survivor pension. Pero kung 3 years lang siyang naghulog, hindi yon qualified sa 1/3 of the contributory period. And I hope that makes sense. Pwede mong panoorin yung video ko about CPP. If you wanna learn more about CPP, ilalagay ko yung link sa description below. And if you want me to create a separate video about CPP survivor pension, then mag-comment ka lang sa baba para alam ko if any of you are interested in this topic. Now, keep in mind lang na minsan nagbabago yung rules ng CRA. So make sure to always double check with Service Canada para malaman mo kung magka-qualify ka sa benefits na itinuturo ko dito sa inyo. Reviewin din natin na ang OAS at GIS ay walang survivor benefit. Meaning, once na mawala ka, wala na rin ang OAS at GIS mo. Walang makukuha ang asawa o mga anak mo. Pero itong allowance ay may tinatawag na allowance for the survivor na pwede mong makuha bilang panandaliang tulong dahil ikaw ay byuda or byudo na. Pwede kang makakuha ng allowance for the survivor kung ikaw ay nasa edad na 60 to 64 years of age at namatay na yung asawa o common law partner mo at hindi ka na nagpakasal ulit o pumasok doon sa common law relationship. And lastly, dapat yung income mo as a surviving spouse or common law partner must be below 29,712 in the previous year. At kagaya ng allowance, nire-review ng CRA itong allowance for the survivor every January, April, July, and October to match the inflation. So itong information sa table na ito is from April to June 2025. Pwede itong magbago sa July o sa time kung kailan mo napanood ang video na to. So again, understand the concept but know that the numbers could change because CRA rules changes a lot. Now, bumalik na tayo dito sa GIS. So kagaya ng allowance, nire-review din ng CRA itong GIS payments quarterly in January, April, July, and October. So, ang table na ito is from April to June 2025. Pwede ring mag-iba ang monthly payment dito to reflect increases in the cost of living. So, sa July, sa susunod na review, pwedeng magbago ito and automatic yun nag-a-adjust. Again, just learn the concept but the numbers can always change depende sa rules ng CRA. So, ang amount ng GIS na matatanggap mo ay nakadepende talaga sa marital status mo, sa OAS eligibility mo at ng asawa mo, allowance, and income mo or income nyong mag-asawa. And ito yung detailed breakdown niya. Kaya nang bahalang bumasa nito kasi very detailed naman yung eligibility requirements and kung ano yung maximum monthly payment amount na pwede mong matanggap. Itong information na ito ay nasa CRA website din and I always advise to double check. Now, kapag na-approve ka na ng GIS, hindi ibig sabihin habang buhay mo na siyang makukuha. Every year, chine-check uli ng gobyerno kung qualified ka pa rin sa GIS. Kaya sobrang importante na patuloy mong na-meet yung mga requirements, lalo na yung pagpa-file ng income tax return taon-taon. Bakit? Kasi yung income tax mo ang ginagamit ng gobyerno para malaman kung magkano ang kinikita mo o kinita mo, kung ano yung updated marital status mo at iba pang mga bagay na kailangan nilang malaman para makita kung qualified ka pa rin sa GIS. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy ang pagtanggap ng GIS mo, siguraduhin mo lang na nagpa-file ka ng tax on time bawat taon. Now, in some rare cases, GIS may be automatic. Padadalhan ka lang ng sulat ng CRA saying na makakatanggap ka ng GIS. Pero in most cases naman, kailangan mong mag-apply. Usually, padadalhan ka ng sulat after you turn 64 na pwede ka nang mag-apply. Pwede kang mag-apply online gamit ang My Service Canada account o kaya i-download mo yung paper application nila and fill outan mo lang tapos dalhin mo sa Service Canada office in person or pwede mo siyang ipadala sa mail. Kailangan mo rin mag-apply para sa GIS kung mali yung information na nakalagay doon sa sulat ng CRA na pinadala nila sa'yo. O kung tumatanggap ka na ng old age security pero hindi ka pa nakakatanggap ng GIS kahit kailan. Kung wala ka namang natanggap na sulat tungkol sa GIS sa buwan pagkatapos mong mag 64 years old,
tawagan mo yung CRA para malaman mo kung kailangan mong mag-apply. Pero the rule of thumb is you should always apply. And pagkatapos mo mag-apply, sasabihin ng CRA kung approved or decline ka. Sila nang bahalang magdesisyon, pero ang mahalaga talaga dito is makapag-apply ka. Kasi alam mo ba na sobrang daming tao dito sa Canada ang qualified sa GIS, but so many of them have not applied. Maybe because sa tingin nila hindi sila qualified, or maybe they just simply don't know this benefit exists. So there's lots of people out there that are leaving money on the table. Di ba sobrang sayang? Kaya give me a favor and share this video sa mga kakilala mo, kaibigan mo, kamag-anak mo na matutulungan ng information na ito. Share it on your social media so we can reach more Filipinos na magbe-benefit sa mga tinuturo ko dito sa inyo. Tsaka wala namang mawawala kung mag-apply ka. The worst that can happen is sabihin ng CRA na hindi ka qualified, pero walang magbabago sa sitwasyon mo kung madedecline ka. At least sinubukan mo at sure ka na you're not missing out on free money. Ngayon, kailan pwedeng matigil ang GIS benefits mo? Ititigil ang GIS benefits mo kapag hindi ka nag-file ng tax bago mag-April 30 every single year. Pwede ring matigil kung hindi ka nakapagbigay ng income information mo or ng partner mo bago matapos ang June. Pwede rin tong matigil kung lumabas ka ng Canada for more than 6 consecutive months. Siyempre, pag mas mataas ang income mo rin o nyong mag-asawa kaysa sa limit na pwede para sa GIS qualification. Matitigil din yan kung nakulong ka ng 2 taon o higit pa sa federal prison. And lastly, siyempre, kapag namatay ka, kailangang ipaalam agad sa CRA ito nang naiwan mo to avoid overpayment kasi ipapasauli din ng CRA lahat ng ibabayad nila dito. And that's a wrap for our GIS episode. Sana nakatulong to sa iyo at mas naging malinaw kung paano gumagana ang Guaranteed Income Supplement at Allowance dito sa Canada. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-like, mag-subscribe at syempre i-share mo na rin to sa mga kaibigan, kamag-anak o kakilala mong kailangan din malaman itong information na ito. Mag-comment ka na rin below kung may tanong ka or kung helpful ba sa iyo ang mga ganitong content. If you need help to plan and organize your finances, i-message mo lang ako on my Facebook page, Sheila Cabukol-Insurance and Investment. Ayan yung Facebook page ko. And I can provide you with individualized free consultation. Salamat sa panonood and as always, I'm here to make finance simple para sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa muli at magkita-kita tayo sa susunod na episode ng She Loves Finance.